Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay ng mga celebrity ngayon. Kasi pati yung mga celebrity mga kababayan, hindi na po makatiis yung mga celebrities. Sunod-sunod na po na nagsasalita laban sa korupsyon na in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Korupsyon sa DPWH, korupsyon sa flood control projects. Talagang nakakawindang mga kababayan, yung mga expose. Tingnan naman ninyo po ang limpak-limpak na salapi. Kaya sabi dito sa report ng ABS-CBN, celebrities express deep frustration over billions in flood control corruption. Tatandaan natin na nag-expose po ng flood control corruption yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi binabaliktad po ng mga DDS at mga dilawan. Ginagamit ito na issue para siraan yung ating Pangulo. Yung ating Pangulo, yung nag-expose nito. And in fact, yun ang rason kung bakit nag-imbestiga yung Senado, pati yung Congress. Kaya lang, yung ating Pangulo, hindi kontento na Congress at saka Senado ang mag-imbestiga. Kasi po, may mga involved ng congressmen at senators. Kaya bumuo siya ng independent commission. Kaya huwag kayo po mga kababayan na niniwala sa mga propaganda nila. Ginagamit nila yung issue para tanggalin yung ating Pangulo. Pero ang gusto nila, mga kababayan na ipalit yung allergic sa accountability. Dahil ang sigaw nila sa mga rallies, Marcos resign. Pinaparesign nila, mga kababayan, yung lumalaban sa korupsyon para ipalit yung allergic sa accountability. Only in the Philippines, mga kababayan. Huwag pa uuto dito sa mga nagrarally. Pero suportado po ng ating Palasyo Malacanang, sabi ni Yossi Castro. Itong mga rallies na ang sigaw po labanan ng korupsyon pero never sa destabilization po. Sa reforma na dapat mangyari sa ating gobyerno, suportado po mismo ng ating Pangulo kasi yun po talagang sinusulo ngayon. Nakikita ninyo ang total shake-up na ginagawa po sa DPWH. At yung mga nagagalit, bakit yung mga taga-DPWH pa lang ang nakakasuhan? Maghintay-hintay po kayo. Kabubuo lang po ng Independent Commission. At yung Independent Commission po, lalo yung mga dilawan, nandyan yung mga gusto ninyo na ilagay si Babe Singson, si Magalong. So ano pa? Di ba? Ang intention mga kababayan ng ating Pangulo para may credibility ang investigation. Wala nang rason para pagdudanin nyo yung investigasyon ng ating gobyerno laban sa korupsyon sa DPWH at mga politikong involved. So going back dito sa concern mga kababayan ng mga celebrities, naintindihan natin kasi itong mga artista, mga celebrities po, isa sila sa nagbabayad ng milyon-milyon na taxes sa ating gobyerno. So may karapatan sila. Just like any ordinary Filipinos. Kahit na yung ating Pangulo na pamura dito, nang makita itong bulto-bultong pera. Sabi ng ating Pangulo, yung pinakamalala na niyang pagmumura, lintik. Anong gagawin na niya nila sa perang yan? Hindi ninyo marinig yung ating Pangulo na nagmumura tulad ni Sara at saka ni Digong. Ang pinakamalala na niya na pagmumura, lintik. Ang ibig sabihin, sa amin, lintian ka. Tamaan ka ng lintik sa Tagalog. Tamaan ka ng lintik or kidlat. O di ba? Sabi ni Bianca Gonzales, nakakapanlo mo ang pangungurakot ng buwis na binabayaran natin. Yung kahit love mo, trabaho mo, mapapaisip ka talaga kung worth it ba lahat ng pagod. Dahil habang kumakayod ka, may mga nasa posisyon na imbes na pinapagaan ang buhay ng mga mamamayan ay pinapapigat palalo. Sabi pa niya, kung ang nagnakaw ng dilatang walang 100 piso para sa gutom na pamilya ay nahuli at nakulong, anong parusa ang naghihintay at maasahan nating mga mamamayan sa mga opisyal na bilyones ang kinurakot sa kaban ng bayan? Kaya nga po ito, binuo yung Independent Commission para papanagutin sila. Makulong, hindi lang makulong, sabi ni Yosek Vince Dizon, makipag-coordinate na din sila sa AMLAC para i-freeze yung mga assets at mabawi yung kanilang mga ninakaw. So ngayon lang siya, mga kababayan, nangyari sa ating administrasyong Bongbong Marcos. Yung previous administrations po, wala mang ganyang ginawa po sa DPWH. Wala man pong in-expose na tulad ng ginawa ng ating Pangulo sa SONA.
Wala man pong presidente na nanguna para ipaimbestiga ang ganitong malawakang nakawan sa DPWH. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. lang po. Kaya yung mga nananawagan ng Marcos singilin, Marcos resign, may selfish agenda po sila sigurado. Bakit mo papagbitiwin ang presidente na siya mismo yung nag-expose ng korupsyon? Pagkatapos, ang successor niya, si Piatos, allergic sa accountability, yun ang gusto ninyong iupo sa posisyon. Ano kayo, sinisurte? Diba? O ito pa yung ibang mga celebrities. Dingdong Dantes nagalit, nawindang, nasaktan sa korupsyon sa Pinas. Nagpost ng mahabang mensahe si Dingdong upang ipaabot sa sambayanang Pilipino kung ano ang nasa puso at isip niya ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Sabi niya, what's happening to the world today? In one part of the globe, war rages on. Neighbors turning against neighbors. Families displaced. Inter-communities torn apart. In another, protest erupt in the streets, swelling into unrest that pits citizens against authority. Elsewhere, government rise and fall in quick succession. Leadership changing hands in the span of a year. And just the other day, a young man who dared to speak his truth was silenced forever, shot before a crowd that came only to listen. Simulang pagbabahagi ng mister ni Marian Rivera. Referring po yon sa pagpaslang sa isang American conservative na si Charlie Kirk na talagang yumanig sa Amerika, mga kababayan. Yan siya, mga kababayan, si Charlie Kirk. Habang nagsasalita doon sa Utah University, binaril po. Nauli na yung suspect. Yan yung suspect, mga kababayan. Identified as Tyler Robinson. Yun ang mini-mini Dingdong Dantes. Ano ang nangyari sa mundo? Yung sinasabi po ni Dingdong Dantes, fulfillment ng prophecy na susulat sa Bible. Gusto ninyong basahin ko sa inyo ang sinasabi sa Bible na siyang laman ngayon ng mga newspapers po. Description of humanity in the last days. Before na yung ating Panginoong Hesukristo ay bumalik. Ito yung description ng mundo, ng mga bansa, ng mga pag-ugali ng tao. Yan Matthew 24. 6:13. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not troubled or alarmed. Such things must happen. Kailangan palang mangyari siya. Kaya nangyayari siya. But the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains or sorrows. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At the time, many will turn away from the faith and betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. Yan ang exact description po ng panahon natin ngayon na pagtataka po ni Dingdong Dantes. I-compare natin yung sinasabi ni Dingdong Dantes doon sa verse na binasa natin. Sakto. Yan sabi ni Dingdong Dantes. In one part of the globe, war rages on neighbors turning against neighbors. Families displaced, inter-communities turn apart. In another, protests erupt in the streets, swelling into unrest that pits citizens against authority. Elsewhere, governments rise and fall in quick succession, leadership changing hands in the span of a year. Referring to protest sa Indonesia, violent protest sa Bangladesh at yung last week sa Nepal. Sinunog yung parlamento mismo. Pati yung First Lady sinunog. Pinagbabato, binugbog, ginulpi yung Finance Minister. Pinagabol doon sa gitna ng ilog. Sinunog pati mga hotels, mga automobiles, mga vehicles. Nagwala na po. Parang sinaniba na ng diablo yung mga tao. Yan po kasi yung mga signs of the times, of the last days. Kaya hindi na ako nagtataka. Kasi alam ko po, because I am a student of prophecy,
Ganon ang magiging behavior ng mga tao. Yung mali, tama. Yung tama, mali. Nakita ninyo kung bakit pinatayon si Charlie Kirk. Tiningnan ko yung mga pinagsasabi niya. Lahat ng pinagsasabi niya, totoo. Kaya siya pinapatay. And he is a believer. Believer of our Lord Jesus Christ. Ano sabi sa Bible, sa Matthew? Then you will be handed over to be persecuted and put to death. And you will be hated by all nations because of me. Sakto mga kababayan. Anti-abortion po itong si Charlie Kirk. And a friend of Israel. Kaya ganon mga kababayan, speaking boldly against Hamas terrorism, against feminism. Napanood ko yung mga videos niya. Bigyan ko kayo ng mga sample. Ito yung video niya. Mga kababayan, tinatanong siya tungkol sa kanyang posisyon sa abortion. Kaya daming galit sa kanya. Kasi nagsasalita siya ng totoo at believer siya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakita niyo si Trump, ganun din. Kaya siya binaril din noong kampanya. Muntik nang mamatay, kaya lang hindi pa niya panahon. May mission pa siya sa mundo. Ay ito, si Kirk, ganun din po. Pakinggan ninyo itong isang video niya. What species is the fetus? Human. You killed a baby, that's murder. But killing a fetus isn't murder. What species is the fetus? Human. Then how is it not murder? Because it hasn't been born yet. Why does that make it human? Because that's when, it's not dependent on the mom, and it can be, its own thing. If you have a pacemaker, you're dependent. If you have a ventilator, you're dependent. Babies are in NICU units. Anti-abortion siya, kaya maraming galit sa kanya. Dependency does not equal its degree of moral worth. And so, Galit yung I mga need to tao sa understand tama, the sa moral totoo. consistency. Here is a baby at 31 weeks that can survive outside of the womb. It has its own brain waves, its own consciousness, its own heartbeat, its own ability to clean its bladder. How is that not a human being? It just happens to be in a mom. Because it hasn't come out yet. It's still living in the mom. It's still part of the mom. Right. Pro-abortion yung It's babae. living, has a heart. If it's not living, how does it have a heartbeat? Because a fetus is like a parasite. It lives off the mom. Parasite daw yung Babies fetus. are parasites. Fetuses. Right, but a fetus literally is just a word for a human being. It's a stage of Before development. it's born. Right, but have you ever been to a fetus shower? Why do they call it a baby shower, not a fetus shower? Well, yes, it's a baby, but it depends on what the mother Oh, wants. so it is a baby, not a fetus. Got it. You killed a baby, that's murder. But killing Yan ang isa sa mga videos. Tama yung stand, yung pananaw sa buhay, godly, biblical. Itong si Charlie Kirk, tulad ni Trump. Kaya ang daming nagagalit po. Kasi ang mundo po, galit sa tama, galit sa totoo. Gusto nila kasinungalingan. Kasinungalingan yung gusto nilang marinig. Nakita ninyo yung mga tama, kahit dito sa Pilipinas po, yung ating Pangulo lumalaban sa korupsyon, yun ang gustong ipatanggal. At binabaliktara na siya raw ang kurakot. Magnanakaw daw yung ating Pangulo. Wala mang napatunayan for the past 40 years. Mula ng kanyang panahon ng kanyang tatay. Yung mga kaso, mga kababayan laban sa ating dating Pangulo at sa kanyang pamilya, lahat po binasura ng korte. Local and abroad. Ngayon, lumalaban siya sa korupsyon. Siya ngayon ang gustong papagbitiwin. Saan ka nakakita ganyan mga kababayan na pag-iisip ng mga tao? Ang gustong ipalit, yung allergic po sa accountability na si Piatos. You see? So si Charlie Kirk mga kababayan is fighting for truth, for sanity, for righteousness. Ayun, pinatay mga kababayan. You see? Pakinggan ninyo si Charlie Kirk mga kababayan about Jesus Christ. Believe in Jesus Christ. Dali lang. I remember. Ito po siya. I mean, I was kind of. Jesus saved my life. I'm a sinner. Gave my life to Christ. Most Jesus important decision I ever made. Save my life, anya, sabi I niya. mean, I was kind of. I heard a hot gospel, and I heard what happens if you don't give Jesus. You give your life to Jesus, and it's very important that when we share the gospel, the modern gospel is. God has this beautiful, amazing, wonderful life for you, and if you give your life to Christ, your life will infinitely improve. That is somewhat true, but it's very misleading because you're basically trying to sell people in Christianity of a life without difficulty, where the better way to teach the gospel is, here's the 10 Commandments. How many of these are you violating? Oh, you deserve to go to hell.
Tapos ito yung encounter niya sa isang satanist, mga We kababayan. have a Satanist to begin. Satanist yan, oh. Grabe po sa Amerika. In the name of Jesus, I repudiate this unclean spirit. Kaya maraming nagagalit sa kanya sa Amerika. Kasi po ang daming satanist doon po. May Church of Satan po sa Amerika. Was that your question? Ang dami pong satanist sa Amerika. Yan ang rason kung bakit magulo na ngayon sa Amerika. Na-influensya ng mga satanist, atheist, lahat ng mga antikristo. Ang daming antichrist mga kababayan sa Amerika. So, nakita ninyo na sakto ang description po ng Bible. Ngayon ang pinagtataka, nagtatanong si Dingdong Dantes, bakit niya ganito ang nangyari sa mundo? That is expected in these last days, as prophesied in the Word of God. Kaya, hindi tayo nagtataka kung bakit kahit dito sa Pilipinas, kung sino yung leader na pinagmumura yung Diyos, marami pa rin naniniwala. Pinagtatanggol ng mga so-called Christians. Ang dami akong mga dating followers, mga kababayan, na dahil sa ating madalas na pagko-quote ng Bible, nanonood sa atin, nang mag-withdraw tayo ng support doon sa dating leader po, galit na galit sa akin. Ba't kayo nagagalit sa akin? Tama lang yung aking aksyon na mag-withdraw ng support, pero hindi ako nananawagan ng resignation. Di ba? Hindi ako nanawagan ng resignation. Nag-withdraw lang ako ng support sa kanyang mga pinagsasabi. Imagine, pati yung ating Panginoong Diyos, tinawag niyang stupido. You see, isusupport mo pa yung taong ganon. Di ba? Pero sabi ni Dingdong, and here we are in the Philippines caught in what I believe is the vilest controversy of our time. We face challenges rooted in systemic issues, corruption, and inequality that have crippled our development and clouded our hope. Sabi niya, early this week while watching the hearings with my wife, as the stories of corruption unfolded, we ask ourselves, what kind of future will our children inherit? Will they grow up in a society that values truth, integrity, and compassion, or one that normalizes deceit and greed? As parents, sabi ni Dingdong Dantes, we know we cannot shield them forever. One day, they will face the world with their own eyes, their own voice, their own choices. The question is, how do we prepare them? How do we make sure they inherit not our fears but our courage? Pwede kayo makatulong. In fact, yan po ang objective ng bagong Pilipinas. Iwaksi natin yung lumang Pilipinas na punong-puno ng korupsyon. Kaya yung ating Pangulo, sinusupport yung protest against corruption. Dapat man talaga magprotesta tayo laban sa korupsyon. Pero never yung destabilization. Tanggalin yung Pangulo para iupo si Sara Duterte. Si Sara Duterte allergic sa accountability. Yung mga kaalyado niya, in-archive po yung impeachment case na yun sana mga kababayan para papanagutin sa maling paggamit ng pundo ng gobyerno. Tama po. Doon mga kababayan, hindi tayo sang-ayon. Di ba? Saan ka nakakita? Gusto mong labanan yung korupsyon tapos ipapalit mo allergic sa accountability. Di ba? Parang yung kasabihan, mga kababayan, you jump anya from the frying pan to the fire. Nasa kawali ka na mainit. Pagkatapos, gusto mong makawala sa mainit na kawali, tumalon ka ngayon papunta sa direkta sa apoy. Kasi yung mamumuno na ipapalit mo sa ating bansa, yung nagsabing siya daw yung presidente, magiging presidente ng impyerno. Tama ba mga kababayan? Gusto mong ipalit sa palasyo yung presidente sa impyerno? Siya mismo nagsabi niya na, hindi ako. Kinukot lang natin kung ano yung mga pinagsasabi niya.
para po magising kayo. Saan pwede natin gawin bilang mga magulang? Yung reforma, simulan sa sarili. Sa pagtuturo sa ating mga anak ng tama, train up a child, sabi sa Word of God, in the way he should go, so that when he is old, she will not or he will not depart from it. Ganon po. Turuan ng honesty is the best policy. Kaya lang tinanggal yun ni Pusit sa sa mga classrooms, yung mga visual aids, tinanggal. Kasama yung honesty is the best policy. Pero binalik na siguro ngayon ng mga teachers kasi bago na yung DepEd Secretary. Nakita ninyo, turuan ninyo ng good values. Kasi ang konsepto ng bagong Pilipinas po, baguhin muna yung mga mali sa ating pagkatao, ating sarili. Ang pagbabago nagsisimula sa atin dapat, sa pamilya, sa mga anak natin, para maging mabuting mamamayan, makabayan, masunurin sa batas. Ganon sa panatang makabayan. Sabi ni Dingdong Dantes, and I could not help but wonder, isn't this also the story of humanity? Those who harm society, are they choosing evil or are they victims of circumstance? Maybe both. Circumstance sparks the fire, but weakness, greed, fear, the thirst for belonging fans the flame. At the heart of it is the failure to resist corruption, the surrender to darkness. In Walter White's Fall, I see the reflection of our own generation risking the same decay. So, how did we get here? The painful truth is that maybe somehow we allow this through silence, inaction, in compromise. We opened the door. We told ourselves it was normal. We convinced ourselves it was inevitable, but it is not normal and it should never be. Kaya nga sabi ng ating Pangulo, kailangang tapusin na natin ito, tuldukan natin ito. Yan ang sabi niya sa interview ni Vicky Morales. Kaya walang sasantuin po sa binuong Independent Commission. Kamag-anak, kaibigan, kaalyado, lahat dapat papanagutin. At walang gumawa nito sa previous administration. Kaya nasanay sila, mga kababayan, sa paggawa ng masama. So, we have to support the efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang gustong i-hijack ng mga kalaban niya sa politika na may sarili ding interes. Kasama yung mga dilawan na gustong bumalik sa posisyon at yung hybrid dilawan, mga DDS po. You see, gustong magsamantala dito po sa mga series of protests that will culminate on September 21. Gusto nilang sagawa ng people power. Pero I think they will fail kasi gising ang ating mga mamamayang Pilipino. Because of the social media, nakaka-counter natin yung mga propaganda nila at kasinungalingan. Sabi pa niya, we, this generation, standing between the past and the future, should know better. And that is why we cannot close our eyes now. Dialogue is important, but it must lead to action. And that action begins with accountability. Those entrusted with responsibility must be held to the highest standard, not to serve themselves, but to choose what is right. Kaya nga po may impeachment case na final for accountability. Hinhijack po ng mga kaalyado ng Pusit ni Piatos. You see? So yun dapat kasama yun sa protest sa September 21. Kaya lang iwala na. Haros natakpan na po ng mga issue ngayon sa corruption sa DPWH. Nakalimutan na yung impeachment case. Sa bagay, iniintay lang po yung iniintay pa yung desisyon ng Supreme Court sa MR na final po ng Congress. At sabi ni Tito Sen, hintayin na lang nila yung MR, yung desisyon ng Supreme Court sa MR. And they will act on the archived impeachment case. Anyway, kailangan lang konting pasensya pa. Kasi parte ito ng proseso. Patience is a virtue. Naghintay lang po tayo. May tamang panahon sa lahat ng bagay. In everything, there is a season in time under heaven. Sabi sa Ecclesiastes. Pero sabi ni Dingdong, still, while we wait for our leaders to act, we cannot sit still. Change begins in the small, conscious choices we make in our homes, in our communities, in our conversations. O yun, tulad ng sinabi natin,
Simulan natin sa sarili natin, huwag turo ng turo. Turo ng turo ka ng pagkakamali ng iba. Manalimin ka muna. Di ba? Pinapuna mo yung dungis ng iba, pero yung dungis sa sarili mong mukha, sabi sa kanta, hindi mo makita. Pahirin mo muna yung dungis sa iyong mukha. Yan ang problemang tao eh. Mahilig po muna yung sarili nila, yun din pala ang gawain. Pari-parihas lang pala yung ginagawa. So tama itong sabi niya. In our conversations, in our stories, it happens when we espouse honesty, treat others with respect, and support efforts that uplift. Ang tanong ni Dong sa lahat, so ano nga ba ang nangyayari sa mundo ngayon? Ang nangyayari, Mr. Dingdong Dantes, sa ating mundo ngayon is an unfolding prophecy. Mga events na mangyayari before na bumalik yung ating Panginoong Hesukristo. Yan ang malinaw. Ang maganda niyan, paturo ka ng all about prophecy sa mga Bible teachers. Then you will understand kung bakit ganito na tayo, ganito tayo kasama. Ganito kasama ang mundo. Na yung mali, siya na yung tama. Yung tama, mali. Yan sabi ni Isaiah, Propeta Isaiah sa Isaiah 5:20. Ano sabi niya? Woe to those who call evil good and good evil, who turn darkness to light and light to darkness, who replace bitter with sweet and sweet bitter. Lahat na po baliktad. Yung mapait, matamis na sa kanila. Yung matamis, mapait. Yung masama, mabuti. Yung mabuti, masama. Kita ninyo, pinatay si Charlie Kirk sa pagsasabi ng totoo, sa pagsasabi ng mabuti. Ganon. Dito din sa Pilipinas, kung sino yung lumalaban sa korupsyon, kinakagalit. Yung ating Pangulo, yung nag-expose ng korupsyon, siyang gustong papagbitiwin, siyang kapulutin ganyan ang pag-ugali ng mga tao. Tapos, ang gustong ipalit, yung piatos na allergic sa accountability. Ganon na tayo. As described in the Word of God. Ganon na tayo kabulok. And it's, prophesied in the Word of God to come in the last days before He returned to earth to judge the whole world. Ganon. Ako nga po, hindi ko na lang iniintindi po, pinapansin. Sinusupport ko ang gobyerno kasi sabi sa Word of God, let every soul be subject unto higher powers, for there's no power but of God. The powers that be is ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Dahil sa aking pagsusupport sa gobyerno ng ating Pangulo, ang tawag sa akin, bayaran. Pero nung panahon ni Digong, sinuport ko si Digong. Last part na lang ng kanyang administration na hindi ko nagustuhan yung tuklaw at yung naririnig na natin na massive corruption. Kaya nag-withdraw tayo ng support pero hindi ako nananawagan. Nang resign, sabi ko patapusin na lang natin. Anyway, malapit na rin naman yung eleksyon at hindi tayo sumusuporta sa sa mga ganyang, sa mabrul po, punain natin yung mali. Nung sumusuporta ako kay Digong, mga kababayan, di man ako ina-accuse na bayaran. Double standard sila. Wala nagsabi sa akin na ako ay isang bayaran ni Digong. Kita ninyo? Hanggang doon sa unit team na nangampanya tayo sa unit team. Sama si Sara. Wala sa akin na nag-accuse na ako'y bayaran. Eleksyon yon. Nang magkahiwalay at nagpatuloy tayo, mga kababayan, sa pag-support sa ating presidente kasi maganda yung ginagawa niya, bayaran na ako. Adi, wow. Wala akong paki kung yan ang paniwala ninyo. Sabi ko nga po, ako kilala ko ang sarili ko. At yung mga close sa akin, kilala ako kung ako bayaran o hindi. Wala akong paki sa inyo. Maniwala kayong bayaran ako, di okay. Pero ang ako po, ipaglalaban ko yung tama. Sasabihin natin yung totoo. Ganon. Hindi ako affected sa mga mga pasaring ninyo, mga akusasyon ninyo. Kasi alam ko ang totoo. Ano kayo, siniswerte? Kaya grabe po yung attack sa akin. Ayan ang tanong ko. Nung panahon sinusupport ko si Digong, bakit wala sa inyo na nag-accuse sa aking bayaran? Ngayong sinusupport ko yung ating Pangulo, bakit ako naging bayaran na? Ano ba? Pag leader ninyo yung sinusupport ko, hindi pala bayaran. Pag hindi ninyo leader, kasi ayaw ninyo sa ating Pangulo, naging bayaran na ako.
Alam ni Lord kung anong pagkatao ko, kung masama ako o mabuti. Wala akong dapat patunayan sa inyo. Kay Lord, okay. O, di ba? Kaya sabi ni Dingdong Dantes, ang tanong ni Dong sa lahat, so ano nga ba ang nangyayari sa mundo ngayon? Yun na, sinagot na natin. Perhaps we are in the moment in the story when the character begins to feel the weight of his choices. The start of his downfall, yes, but also the steering of his conscience. The point where he decides to right what is wrong, to choose what is right, and to hold on to what remains of his honor. And I hope that for us as people, this is the moment to a turning point, the beginning not of our demise, but of our journey back to truth, to dignity, into our shared humanity. And I still believe there are people and leaders out there who have not given up, those who continue to hold on to their integrity, their values, their honor. There are still a few who quietly and steadfastly choose what is right. Their example reminds us that courage and discipline are still possible even in difficult times. Because if we choose to see, to speak, and to act, then hope will no longer be in doubt. It will be our future. And when the time comes, when my children, when our young people are old enough to ask, anong nangyari sa mundo noon, Dad? What did we do? I pray we will have answers. Not excuses, but real answers. But we choose what was right. That we did what was needed. That we gave them a future worthy of their courage. Ang buong post ni Dingdong Dantes. Very good. Approve. Sangayon tayo sa sinabi po ni Dingdong Dantes na ating ka-look-alike. Ay, hindi po look-alike pala. Parehas lang yung aming paniniwala tungkol dito sa korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Okay pa? Ayan po yung ating video ngayon sa podcast Life with Dan TM. Atid sa inyo nitong napakagandang mga products natin, ay product natin pala. I am amazing pure organic barley from Australia. Yung gusto po na mag-try ng product na to, mag-message na lang po kayo sa amin sa aking Facebook account, Dante Maravillas. Pwede kayong magnegosyo nito at magpa-orient na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. O lagi nating tatandaan po sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.